worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Masunurin, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pagsalamatan. Oh, hallelujah! Itaas ang kamay. Oh, hallelujah! Awitan siya. Oh, hallelujah! Luwalhatiin siya. Pagkat si Yahweh ay tapat. Lahat ng may buhay, sumigaw na, oh Yahweh! Lahat ng niligtas, magpuri sa Kanya. Pag-ibig ay wagas, hindi kumukupas. Purihin si Yahweh, magpakailan pa man. Oh, hallelujah! Itaas ang kamay. Oh, hallelujah! Awitan siya. Oh, hallelujah! Luwalhatiin siya. Pagkat si Yahweh ay tapat. Oh, hallelujah! Itaas ang kamay. Oh, hallelujah! Awitan siya. Oh, hallelujah! Luwalhatiin siya. Pagkat si Yahweh ay tapat. Oh, hallelujah! Itaas ang kamay. Oh, hallelujah! Awitan siya. Oh, hallelujah! Luwalhatiin siya. Pagkat si Yahweh ay tapat. Good morning, Jesus! Morning Comfy Family. Amen. Amen. Thank you, Hallelujah. Lord. Okay, tayong lahat ay tumayo muna at tayo aawit muna sa Panginoon. Pagising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kay sarap namang malamang may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. One more time. Pagising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mong nagbibigay buhay. Kay sarap namang malamang may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. Okay, buti. Okay, butin mo, Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Pakita nyo naman na number one talaga si Lord sa buhay natin. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang tanging alay ko, ang buhay kong ito, maglilingkod
Ako sa'yo, Panginoon. Kayo lamang. Maglilingkod. Ako. Sa'yo, Jesus. Maglilingkod. Maglilingkod ako. Sa'yo, Panginoon, ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang tanging alay ko, ang buhay ko ito. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. maglilingkod. Ako sa'yo, Panginoon. Amen. Parang Thank you, kulang Lord. pa? Kulang pa? Oo nga eh. Walang kulang. Di ba? Parang yung Wala yung naman palang pagsamba. kulang eh. Ah. Sige nga. Ano? Walang kulang. Ha? Oh, sige. Susunod. Amen. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Ngayon at kailanman. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako ngayon at kailanman. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang tunay na daan. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Ngayon. 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 At kailanman. Amen. Puro tayong lahat, mga kapatid. Nagising ang ating, ano tawag doon? Ating diwa. Diwa. Hindi naman spiritong natutulog, ano? Hindi naman. No, Amen. hindi naman. Thank you, Lord. Tayo po'y mananalangin muna, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to God. Lord, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Again, salamat sa buong isang linggo na kayo palagi ang aming patnubay at gabay at pinagmumula ng aming pangangailangan sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Lord, sa provisions sa aming buhay dito sa lupa at sa paglilingkod po sa inyo. Ito pong umagang ito, kayo po mangunguna sa amin. Wisdom, understanding, knowledge, and anointing ng Holy Spirit sa word na aming tatanggapin sa umagang ito. And may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Thank Hallelujah. you, Lord. Hallelujah. Okay. Para po sa ating memory verse of the week, masyadong mahirap tong memory verse of the week natin? Hindi siya masyadong familiar. Mahirap i-memorize. Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Tagalog, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ayan. Thank you, Lord. Masyado tayong nagpo-focus kasi dyan sa mga idaragdag. Oo. Kasi yung mga rewards na yan comes with a responsibility sa una.
Hanapin mo muna. Sabi, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at katuwiran. Tapos, saka na yung mga idaragdag. Oo, will follow. Thank you, Lord. Okay, yan po ang ating memory verse. So, i-memorize yung mabuti yan kasi Na-memorize na nga yun doon sa prayer meeting natin eh. Sabi, John 15:7 lang yan. John 3:16 ang sabi. John 3:16 Sabi John ba? 3:16 lang talaga yan, sister, no? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Akala ko John 15:7. Hindi, John 3:16 ang sabi niya. Hindi John 15:7. Doon sa prayer meeting. John 3:16. Kasi yan yung mga kabisado, di ba? Matthew 6:33, John 3:16. John 3:16 lang talaga yan. Sabi, seek first the kingdom of God. Ang kanta. Seek the kingdom of God. Life verse pala yan ni Sister Rita. Seek first the kingdom of God. Kaya pala si Sister Rita, namumuhay siya ayon sa kanyang life verse, no? Inuuna niya yung gawain bago ang lahat. Yan, The thank you kingdom Lord. of Sana God. all yan, di ba mga kapatid? May kanta nga daw dyan. The kingdom of God is not meat nor drink, but righteousness, peace, and joy. Ano yung sa yung kingdom? Si kingdom of God. Hindi. Si keeper, the kingdom of God. The kingdom of Choosness. Yung God kanta natin. is a society wherein God's perfect will is done here on earth as it is in heaven. Kanino kanta yun? Hindi, kako yung... Sa'yo yun? Oo. Yan yung awitin natin na tatandaan ko dun sa unang-unang concert natin sa... Hindi. SMX. Sabi ko yung meaning ng kingdom of God is not meat nor drink, but righteousness, peace, and joy. At sabi ko rin yung the kingdom of God is a society, so a group of individuals wherein God's perfect will is done here as it is in heaven. Done here on earth Oo, as it is in heaven. So, Yan. sa church, andyan ang salita ng Diyos na sa awat grasya na ipamumuhay ng mga regenerated Christians. Oo. Palit tayong mic. Bakit kaya? Kasi katerno mo yung mic mo. Ganun ba? Oo. Hindi, di ba? Oh, yan. Para Tingnan kita ko yung mic kung mo. nagbago yung sound. Contrast. Parang, Parehas lang. hindi. Parang mas maganda pala yung mic mo. Hindi, Parang kasing ganda mo. May gusto ka sa akin, no? Thank you, Lord. Ayan. Para po sa ating lesson for today, nakakatuwa naman itong na to. Lesson natin. Luke 10:38 to 42. Ayan. Basahin natin, ha. Luke 10. Mga kapatid, sa kanilang mga tahanan, good morning po sa inyo. Atin pong buksan ang ating Bible sa Luke 10:38 hanggang 42. Sa Tagalog kaya? Parang gusto kong basahin to sa Tagalog. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni na Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing. Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan.
Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi naaalisin sa kanya. Ayan. So pag-uusapan natin ngayon ang mga Marthas and Marys inside the church. Sino ba gusto ng mga nasa church? Si Martha o si Mary? Pagka pinag-uusapan kasi to, ang laging na-highlight, yung si Martha ay corrected and rebuked by the Lord, hindi ba? Lagi yon na nasasabi natin. Pero alam niyo po ba, meron din naman tayong nami-miss out sa character ni Martha, hindi ba? Na hindi lang naman yun ni-rebuke ng dahil sa masamang tao siya o ano, wala namang sinabi. Rebuke. Ano pagkakaiba ng rebuke tsaka correct? Mas harsh siya tayong rebuke, no? So sabi ng mga mangangaral, correct. Sabi ng iba, rebuke. Pero meron ako napag-aralan. Nung kapanahunan pala nila, pag inulit yung pangalan mo 2 beses, parang katulad ngayon, di ba tayo? Yung pagka meron kang gustong... Hindi, doon agad? Sige, wag na muna doon. Kaya pagka sinabing... Si Pastor nandun na siya sa Martha. kasi Martha... mamaya pa ba yun? Ba't 2 beses? Mamaya pa yun. Mamaya pa ba yun? Ganito tayo, chuk, gano'n. Hindi pa pwedeng dito, doon, Hindi. dito, doon. Yeah. Halo-halo. So, may mga issue sa attitude ni Martha, pero alalahanin niyo po na itong 2 babae na to are both loved by Jesus. And they are both servants of the Lord. May pagkakaiba lamang sa kanilang 2, pero sila po, magandang reminder po ito sa atin na tatandaan natin na inside the church, there are many varying personalities. Paiba tayo ng ugali. Oo, meron tayong mga peculiarities na minsan hindi gusto ng ibang tao sa atin, pero ginawa tayong ganyan. Body of believers, ano? Oo, kaya iba-iba, di ba? So, kailangan natin ng both Marys and Marthas. Importante parehas yan, mga kapatid, no? Magkaiba sila ng pag-uugali. Si Martha, pag tinignan mo, parang masyadong active ito, no? Yung aligaga ang tawag. Pero hindi naman lahat ng aligaga sa church ay masasamang tao o kaya hindi kay Lord, di ba? Ano yung Meron hindi lang mga aligaga? Si Mary? Si Mary, hindi siya aligaga. Oo. Si Martha lang yon. Kasi si Mary, ang isang ano nga niya, ang sabi ng maraming mangangaral is a contemplative person. Si Mary. nagko-contemplate. Oo. Si Martha, Active daw. active. Oo. Pero mga kapatid, ang grasya ng Diyos ay parehong nananahan sa puso ng 2 ito. 'Di ba? At nakikita mo lamang ang grasya sa atin din, within the church. Nakikita natin yung grasya ng Diyos sa bawat isa sa atin, pero magkakaiba tayo ng ugali. Nakikita mo yung display of God's grace in all of us in different ways. Kasi magkakaiba nga tayo, hindi ba? At nandoon yung beauty noon, mga kapatid. Hindi lang doon sa isang nakikita mo, hindi ba? So, nakakatuwa po ito kasi si Martha was distracted with much serving. Sabi ko nga sa inyo, meron akong, tingnan ko ha. Greek word? Oo, ang Greek word niyan ay periespato. Okay. Distracted, periespato. It has the connotation of being pulled or dragged in different directions. So, ang Yun. distraction o distracted means pulled into so many different directions. Oo. Ganun ang nangyari kay Martha. Masyado siyang maraming mga... yung distraction niya at yung worry niya left no room for the most important aspect of hospitality. Kasi alam nyo,
napakagandang character din nung hospitable eh. Si pastor magaling sa ganyan. Sa bahay, pag may bisita, mas magaling siyang sa mga nakapunta na sa bahay namin, mas magaling si pastor mag-estima ng bisita. Ako hindi. Hindi ako... Siya si Martha. Pero ako yung nakaupo doon sa mga bisita. At least ako si Mary. Siya si Martha. Magaling siyang mag-estima ng bisita. Hindi naman. Hindi yun masamang ugali. Maganda yun. Maganda pag-uugali. I'm sure sa mga bisita, gusto nila yung ganon, di ba? Kay Arnold din, pag pumunta ka. Oo, yung inaasikaso. Pag pumunta ka Pero- doon, meron na kagad yung coffee. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na minsan, sa sobrang hospitable natin, nadidistract tayo kung paano natin sila estimahin to the point na nanineglect natin yung most important aspect of hospitality, which is the gracious attention to the guest. Minsan, di ba, meron bang nagsabi sa inyo, sabi, iwanan mo yan, umupo ka muna dito. Mag-usap muna tayo. Ayun, ibig sabihin nun, na-neglect natin yung pinaka-important aspect of hospitality, yun yung attention to the guest. Yun ang na-neglect ni Martha dito, pero hindi masama yung kanyang ginagawa. Lalong-lalo na sa Filipino culture. Hindi ba? Kasi kapag ka mga, ayoko nang bumalik dun sa bahay niyan. Parang wala ka lang din pag nandun ka. Pag di ka marunong, pag hindi ka hospitable, hindi na babalikan yung bahay mo. Parang karamihan ng ating mga fellow members of the church, pag nalamang, darating yung ganito, yung prayer meeting. Alam mo ba, pa lang, bukas pa yung prayer meeting, ngayong gabi lang, namamalengke na, inaayos na lahat, everything. Parang gano'n, Pero Oo. pagdating ng prayer meeting, naman sila, Mary? Pwede pala yun. So yung, ang inano rito, hindi yung service ni Martha. Hindi yun. Hindi yun ang masama, mga kapatid, no? Kasi, sa totoo lang, ang service is an extremely important virtue in the Christian life. Ang totoo, this is one of the means of grace ang tawag nila rito. Itong mga means of grace na ito yung mga bagay na nag-a-assist sa atin or nag-aid sa atin para tayo ay makapamuhay righteously. Isa to sa mga bagay. Kasi, you cannot know God and not serve Him. Pagka nakilala mo ang Diyos, sigurado yun, magsiserve ka. Pag yung totoong nakilala mo ang Diyos, hindi mo pwedeng, kilala ko si Lord pero hindi ka nagsiserve. Oo. So, importante ito. So meron mo nang mauna ang bago yung isa? Meron mo nang mauna bago yung isa? Ano yun? Hindi, yung tinatanong ko nga sa kanila. Tuloy na lang, baka mawala ka dun sa line of thought mo. So, para bang nauna, kabayo o karitela? Hindi ko alam yun. Hindi mahirap talaga. So sabi mo, kailangan makilala mo muna si Lord, mauuna yon. Kasi pag nagbibitaw, explain mo naman agad para hindi kami Hindi, para mag-isip din. Hindi naman. Okay lang, okay, tuloy na. Oo. Kaso nauna nga yung sinasabi mo. So yes, kaya pinalo up ko lang yung sinasabi mo. Okay. Okay, pero siyempre, pag salita ko nga, tatanungin muli ako. Tsaka ako sasabihin. Okay. Hindi kita matanong kasi hindi ko pa makuha yung kanyang koneksyon. Okay. So sabi mo, hindi ka kailangan yung pag-knowledge mo about who God is and what He has done sa creation will move you to an awe and a service that is pleasing to Him, sabi mo. Oo. Amen. So yung Amen. service is a mean of grace. One of the means of grace
na nag-aid sa atin. Tinutulungan tayo nito sa personal growth natin in righteousness and conformity to the person of Christ. Kasi si Kristo ang pinaka-perfect example natin ng taong nagsiserve. Oo nga, no? Oo, siya talaga. So, tayo ay nagsiserve simply not to do good things. 'Di ba? Kasi maraming gumagawa ng mga mabubuting bagay, pero not out of service. Pero pagka tinignan mo, as we serve Christ and we serve others, hindi ba, bawat isa sa atin, parang ine-aid natin mismo yung sarili natin para lumago, yung spiritually, para lumago tayo. So ang service is an aid for our spiritual growth. Pansinin nyo, mga kapatid, yung mga taong nagsiserve, yun yung mga lumalago spiritually. Oo, sila talaga. Yung... At ito'y nag-aid din sa sanctification natin. Amen ako dyan. Oo. So, hindi bad thing, no? It's not a bad thing that Martha was so busy or engaged doon sa pagsiserve. Ang ano lang niya, ang rebuke sa kanya, she was so distracted by serving. Distracted siya sa pagsiserve niya. So, pansinin ninyo mga kapatid, naging ano na siya, naiinis na siya, to the point na naiinis na siya kay Mary. Yun ang mali niya doon. Pero alam niyo ba, maraming ganyan sa church. Maraming mga Kristiyano na yung identity nila, kinuha nila sa service nila. So, yung identity nila, which is their service, cloud their reality. Ang reality po natin is yung kay Mary, na you have to be intimate with the Lord first and foremost. So, intimacy muna bago service? Dapat. Kasi the more you know Christ, the more you will serve Christ. At pagka ganun ang nangyari na intimate muna ikaw kay Kristo, yung service mo is out of love and joy and peace Hindi and pala- patience and kindness and humility. Kaya pala minsan serve ka mo, pero wala pa at the feet of Jesus. Kaya ang service na yon may reklamo. May pagmamalaki yung service na yon. Kasi nga, nauna yung service bago yung intimacy. Kaya yung service mo, mali. Kapag ka ganun ang nangyari, you become territorial. Tignan ninyo. Nagpapakanta ka ngayon. Napili ka. Tapos, may mga bago na gustong i-train. Tapos sinabi sa'yo, bigyan muna natin ng pagkakataon yung mga iba. Nagalit ka. Sabi mo, hindi na ako magpapakanta sa simbahan na yan. Aalis na ako. Sa church, Sa church. meron bang ganun? Meron. Ha? Meron. Pwede Why? pwede rin hindi sinasabi. Because their reality, their identity ay yung service na nila. Na kapag ka pinalitan ka na o kaya may iba nang pinatayo, nagagalit ka na, naiinis ka na. Dahil nawalan ako ng identity. Yun nga ang mali mo doon kasi ginawa mong identity mo yung service mo. Nakukuha ba natin, mga kapatid? Ganun ang nangyayari. Hindi po lahat ng panahon, ikaw lang lagi ang ginagamit ng Diyos. Darating ang araw, merong i-raise up ang Diyos, mas magaling kumanta kaysa sa'yo. Mas magaling mag-lead kaysa sa'yo. Mas magaling mag-preach kaysa sa'yo. Although hindi ito pagalingan. Pero may panahon ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon, habang ikaw ay pinili pa ng Diyos, do everything possible on your part para ma-please mo ang Diyos. Thinking na hindi habang panahon ay ikaw ang nakaupo dyan. Para when the time comes na iba naman, still, yung hindi ka nagiging territorial, akin yan, wag mong kunin yan. Hindi ganun. Pwede mo ngayong i-let go yan. Bakit? Hindi naman naapektuhan yung realidad ko. Ang realidad ko ay kay Kristo ako.
Alam mo, meron kang sinabing napakahalaga at profound. Sabi mo, our service must promote or fosters or Foster us. Oo, to sanctification. Oo. So, ang sanctification is growing in holiness. So, dahil kasi doon sa intimacy mo kay Lord, yung service mo magpo-promote ng sanctification. Oo. Supposed to be. Remember, we are sanctified for service. Hiniwalay ka para ka maglingkod. Pag Kaya nga tayo, naglilingkod ka nga, hiniwalay ng Diyos sa mundo eh. Oh, grow, para yes. maglingkod. And holiness is to be separated from sin, to be separated from self, and to be consecrated to God. So yung service mo, that is the motivating factor. Amen. Mabigat pala, no? Oo, mga kapatid. Hindi pala basta nagsaserve ka lang. Service ng service ng service. Oo. Ha? Hindi, ibig ko sabihin hindi lang. Yun lang nga, una yung intimacy muna. Oo. Bago, of course. So tignan po ninyo ha, kung papaano naging distracted si Martha. Nakaramihan sa atin, pagka yung ating identity ay kinuha natin sa service natin, tingnan mo sabi niya kay Lord, Lord, so far so good, di ba? Lord! Kaya lang, sabi niya, hindi ka ba ba't mo pinababayaan si Mary na hindi ako tulungan dito? Lord, sabihan mo nga siya. Pwede mo bang himay-mayin yun? Marami sa atin ang ganyan, mga kapatid. We are telling the Lord what to do. Okay, parang... At marami sa atin, we are telling the Lord what our brothers and sisters did wrong. O kaya sinasabi mo lack of concern ng Diyos. Oo, Parang 'di ba? ganun ba? Lord, ang kulit nito. Ang tagal-tagal na namin kasama dito. Ang ugali ganun pa rin. Hindi mo ba siya pwedeng swetuhin? Pwede bang yung sabi ng iba, ibigay na lang natin kay Lord. Ha? O si Lord na ang kikilos, ipag-pray natin? Oo, mas maganda. Pero kadalasan di ganun eh. Sabi natin, Lord, i-correct mo naman itong taong to. Huwag mo naman pabayaan na ganito na lang itong taong to. Lahat kami nagsasuffer dahil sa kanya eh. So, Marta pala yung ganon? sinusumbong natin yung ibang tao sa Diyos, tapos tinuturuan pa natin ng Diyos kung anong gagawin niya doon sa taong to. Eh kung yung kanyang motivating factor ay sincere, Sincere? Eh di, kung sincere ka talaga, sasabihin mo, Lord, your will be done. ako meron akong napansin doon. Kung talagang sincere siya, hindi siya gagawa ng ganon doon sa maraming tao. Tapos nandun pa yung creator na nagkatawan tao, maaring hindi pa masyadong naaapuhap yung kanyang pagiging Diyos na nagkatawan tao. Eh sa tao-tao lang, pagka may mga bisita o may mga tao, Napahiya niya, bigla no? ka magsasalita doon sa gitna ng ganon. So, hindi tama yun. Di Oo. ba? Napahiya pa niya si Mary. Remember, maraming tao, kaya nga siya abale. Para bagang may tawag doon eh. Gusto mo yung attention sa'yo, no? Hindi, si Jesus Christ yun nandun. Tsaka, nung kapanahon na nila, culturally speaking, yung mga kababaihan ay supposed to be, that time, mga kalalakihan lang ang mga nandun na nakikinig sa mga rabbi or mga guro. Tapos ang dami-dami pang tao. Tapos sabi mo, Lord, ano sabi? Baka mamaya, Sabihan mo naman itong kapatid ko. nagpamewang Hindi ka ba, kaya ano? yun? Nagpamewang kaya yun? Nagpamewang kaya yun? Alam mo, meron pang isang ugali, si Martha, na ugali din nating mga Christian na naipapakita dito. Sometimes, remember, ito ay bahay ni Martha at ni Mary. When we own the home,
gusto natin, tayo talaga ang nagli-lead doon at tayo ang in control. So, ipinapakita lang dito ni Martha na hindi, parang yung ginagawa rin natin dahil akin tong bahay na to ako ang masusunod dito. Hindi po pwedeng kayo. Kung ayaw nyo sumunod sa akin, lumayas kayo sa bahay ko. Pwede ba yung ganon? Meron kayang ganon, mga magulang. Di- Remember, Kaya mga lang kapatid, yung ano nga, that ano? Jesus Christ is the head of your family. So wag of palang your ganon home. na, alimbawa, sa mga family gathering, tas bobosis ka na meron mong parang maipapahiya yung si ganito o si ganon. Hindi nga tama. Parang mapapahiya yung kapatid niya, ganon. Tapos, lalo na merong mga bisita, tas bigla kang parang, hindi naman, alam mo, yung exaggerated, hindi naman na, nagwala, parang ganon. Nagwala ba siya, parang ganon? Hindi naman. Di naman. O, di naman. Pero, halimbawa, yung slight lang, parang, Lord, wala ka ba? Parang, paano sabi? Paano, hindi yung eksaktong sa Tagalog. Panginoon, Sabi mo, kinilala bali niya. wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong Ako? maganda ng nag-iisa? Ako lang? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. At least polite siya. Polite pala yun? Polite? May po. Sige, pwedeng polite. Pwede palang sarcastic na... Hindi ba sarcastic yun? Hindi naman. Hindi naman. Naiinis na lang siya. So, madalas po, mga kapatid, we also make the mistake of telling Jesus what to do. At may mga pagkakataon na tayo po ay pumupunta sa church as Martha. Tapos, ang pagdating natin sa church, sinusumbong natin yung mga Marys sa church. Sa totoo lang, the church is divided into these two kinds. There are those who go to church because they want to be intimate with Christ. Si Pero Mary. merong mga, they go to church because they want to serve Christ. Parehong okay, di ba? Pwede. Oh. Parehong okay. Pero yung isa nga ay distracted na. Pwede ka ba lang ma-distract by your service, no? For example, mag-GMJ, hindi ka pa devotion kay Lord. Alin ang uunahin mo? So, yung priority pala. Oo. Tsaka kung ano ang important. Tsaka Oo. kung ano So, ang... merong- the difference between urgent and important. Oo nga, no? Urgent and important. Oo. So, yung mga Martha, when they go to church, it's not about themselves and the Lord. Pag pumupunta sila sa church, it's about Mary and Mary's relationship with the Lord. Pwede ba yan? Nakuha ba natin? Hindi masyado. Maraming mga tao lumalapit kay Kristo but not about themselves. Hindi sila concerned na mapalapit ako kay Kristo, kundi concerned sila sa pagsusumbong kay Kristo tungkol kay Maria. Parang ganito, Lord, Pwede ba yan? sabihan mo nga ito, katabi ko? Sa atin, sasabihin niya, Pastor, sabihan niyo naman si hindi naman ako tinutulungan. Di ba dalawa kaming inassign mo dito? Tapos ako lang ang sabihan mo naman, tulungan ako. Tawagin mo yan, papunta mo sa personnel. Maraming mga ganon. Hindi naman. Ang Of nangyayari, course. napunta tayo sa simbahan, pero wala na tayong ginawa kung ditignan kung ano yung ginagawa ni Mary. At nire-resent natin yon dahil, bakit ka ba masyadong may kinukwento, ito naman di nakikinig. Sasabihin sa'yo ni Mary, huwag kang maingay, nakikinig ako sa word, kwento ka ng kwento. Parang, halimbawa lang yung reality, nandito tayo, tapos maingay nga doon. Tapos sabi ko, tinignan ko lahat. Sabi ko, shh.
Eh, siyempre kasi nagbabatian. Halimbawa, siyempre, meron nagsasalita, kaso may mga late na dumarating. Ay, dito ka pala. Ay, welcome, welcome. Eh, oo nga, ano? Minsan, Oo. ganon. Kaya So- yung iba pala, pagka may time na sasarado yung pinto. Oo, merong mga ganun. Alam nyo ba na merong mga naging CCTV? Oo nga. Maraming mga Kristiyano, yung mga Martha, CCTV. Wala nang ginawa kung hindi tignan kung ano yung ginagawa ni Mary. Kaya paglabas nila, ang kinukwento pa rin nila si Mary. Alam nga naman ikwento nila yung sarili nila, kinukwento nila si Mary. So there are some people that come to a church not necessarily to sit at the feet of Jesus. Tanungin mo, paglabas niya sa simbahan, sa church pag Sunday, tanungin mo kung anong nakuha niya sa word. Pag sinabi niyang, ay, Nag-restroom daw. nag-restroom, nagmarta. So, hindi po nakakaligtaan natin yung pinaka-importanting bagay, why we go to church. So there are people, yung Martha, these are the people that show up. They show up not for intimacy with Jesus. They show up not in search of learning from Jesus. They show up because they try to find their significance in their service. Para sa kanila, pagka wala akong ginawa para kay Kristo, wala ako. Ganun. Pwede kang mag-example. Kahapon, nakikinig ako sa naganap sa fellowship natin. Kasi meron tatay na nag-share. Yung kanyang, ito yung house husband. Marami kasing mga, di ba may housewife? Yung nag-share, house husband. Yung kanyang anak merong special needs. At nag-share siya, tuwang-tuwa siya dahil nagkaroon ng, graduation doon sa kanyang school, may special needs. Pinasabi kung ano daw yung kanyang masasabi sa kanyang tatay. So, yun, nakikinig ako doon at minuni-muni ko. At ang sabi niya, yung kanyang tatay ay food. Merong special needs yung bata eh. So, saludo ko doon sa mga house husband. Hindi naman nagiging maliit ang pagkalalaki natin kasi one flesh na tayo. Kung ano yung discernment ninyo at leading ni Lord sa buhay ng pamilya nyo, na saludo ko. Tapos hindi lang naman isa sa community, marami na mga may special needs ang kanilang mga anak. Pero kung paano yung kanilang pagkalinga at pagmamahal ay kung titignan mo ay talagang may inspire ka. Kasi tayo minsan wala naman tayong ay naalaga ang special needs. Pero yung tatay, sabi nung bata, ang tatay daw niya ay food. So parang pag inisip ko, tsaka yung tatay daw niya, ang nasabi ko nga ay dessert. So, food, may dessert. Kasi yung tatay pala niya, pinadidescribe, siya pala yung laging nagpapakain. Kaya ang kanyang pananaw doon sa kanyang tatay, ang kanyang sinulat doon sa kanyang food. So, yun yung level nung bata na pinangangalagaan nung tatay kung gaano kamahal. May special needs. Tapos sabi, yung tatay daw niya, kaya kung nasabing dessert, sinulat nung bata, sweet. Sweet. So, yun, I was listening, kaya pagkalabas ko, magmumuni-muni ko sapagkat
minsan maraming mga wala namang special needs, yung sitwasyon sa pamilya ay kakaiba, no? So, ano yun, wake up, parang nga, ano, no? So, yung empathy mo, sympathy, empathy dun sa mga ganong klasing mga tatay, ay ay, glory to God, much appreciated. Tapos sinabi pa nung bata, yung tatay daw niya, strong. Tinanong ko ngayon, kaya pa nilalagay na strong? Siya pala yung nagbubuhat doon sa bata. Kaya strong. So, as we listen doon sa fellowship of body of believers, the Lord is talking to each and every one of us. Maaring yun ang tumimo sa akin, pero sa dami kahapon na nandito, sa buong pangyayari nung piging na inihanda para sa Panginoon Diyos, alam kong lahat kami ay kinausap nung salita ng Diyos. So, we listen intently, hindi ba? Ayan. Yes. So mga kapatid, kung kagaya po tayo ni Martha, na when we come to the presence of God at wala ka nang ginawa kung hindi pansinin yung ginagawa ng iba, hindi ba? Lagi ka na lang maiinis dun sa mga tao na nagstay at the feet of Jesus na gustong matuto talaga mula sa Panginoon. And those kinds of people do not end up, mga kapatid, or staying at one church sa buhay nila. Ito yung mga taong ganun eh. Oo, palipat-lipat kasi kinukuha nga nila yung significance nila dun sa service nila kay Lord. Pero hindi naman sila nakikinig. Hindi nila gusto yung matuto sila. Oo, kailangan matutunan natin that there are things na may mga service po tayo that will never be important than intimacy with the Lord. So, devotion muna bago activity. Oo, yun muna talaga eh. Yun muna talaga, bago yung ano. Pero ang nakakatuwa dito, mga kapatid, no? Yung pagkasabi sa kanya ni Jesus, Martha, Martha, ayan yung na. dalawang O, beses. sige. Di ba minsan, sa atin-atin lang, halimbawa sample lang, wala akong maisip siguro. Sige, si Arnold na lang, o wag si Arnold, si Otan. Jonathan Alcantara Bartolome. So sinama na yung yung middle name. Arnold, yung middle? Arnold Fernandez Pangilinan. So pag sinabing may mga diin pala yon, pag inulit-ulit. Nasabi niyo ba yun? Halimbawa, sa akin ba nasabi mo ba yun? Ano ba? Paulit-ulit yung paano? Hindi naman ulit. Paano sinasabi sa akin? Babe! Oh, Pagka ganun na, kaya, prolong na. Pero grabe rin ang sabi ni Jesus Christ. Gusto niya bigyan ng diin kasi doon sa ancient times, you listen. Martha, Martha. Oo. Diba? Pero ginawa niya in a tender manner. Oo nga eh. Pero minsan naman, di ba sabi mo, halimbawa, si pili tayo. Si Sister Joy, ano yung middle name po ninyo? Pagusan. Joy Pagusan Rubio. Parang inulit, parang dinidiin. Halimbawa, parang bang, listen. Di ba? Parang pag inulit pala nung unang panahon, you heed. You listen. Di ba? Para bagang, makinig ka naman. Parang may pagsusumamo pa, no? Pwede palang ganun ang ating maging, alam mo, may nakikita tayong parang hindi sumasang-ayon sa tingin mo na tama naman, nakalooban ng Diyos na hindi nasusunod. Pwede palang yung manner mo na, sabi nga nung tatay ni Otan, nakasama namin ng mga ilang araw. Paano sabi sa'yo? Tan naman,
sabi ko sa iyo, merong nandito sa gilid dito, huwag kang pupunta rito. Diretso ka lang, madidisgrasya tayo dyan. Alam mo ba, pagka bumaba yan, baka mamaya may baril pa yan, babaril tayo pa. Parang ganun siya magsalita. Sasabihin niya, sa maneho, Tan, dito ka lang. Ganun. Sasabihin, Tan, bumaba na yun. Kasi sa Amerika, pag bumaba yung paanong tao sa bangketa, hinto ka na. Tan, merong pedestrian, dahan-dahan ka. Pero yung pagsusumamaw niya, Tan, tama ba ako? Tama. Hindi naman siya nasigaw, Tan! Ano ba yan? Hindi siya ganun Ano ba yung pagmamaneho mo? Hindi Saan ka ba ganun nag-aaral magmaneho? Sabi niya, kay Minister Jerry. Dapat kay Pastor Rapi ka nag-aral. O kaya kay Pastor Pastor Simple. Simple. Parang ganon. O kaya kay Arnold. Natutulog. Pagka nagda-drive. O kaya kay Sister Ria. Pero, nga. Bakit? Pero, hindi, wala lang. Pagmamaneho ko. Wala lang. May ibig sabihin ka na naman. Humanap ka na ng ibang magdadrive sa'yo. Hindi, parang parang sobra naman sa bait nga, Siyempre, Diyos siya naiintindihan niya tayo Oo. So tenderly, na-rebuke niya si Martha. Alam nyo, ang sabi niya, one thing is needed and Mary has chosen that good part. Hindi sinabi na Jesus na you have chosen the bad part and Mary chose the good part. Wala siyang sinabing ng ganun. better. Oo, ang sabi lang niya, pinili ni Mary yung Ang mas mainam. mas mainam. Wala siyang sinabing bad. Oo. Kasi serving is not a bad thing to do. So hindi ito contrast. Sabi ng mga mangangaral, hindi contrast na good and bad. Hindi, it is a comparative analysis. Hindi rin competition. Hindi. Hindi siya contrast but a comparative analysis. Parang basically, ang sinasabi niya rito, ginagawa mo lahat ng mga bagay na yan. Serving is a better thing but there is a higher thing to do. A much better thing to do. At yun ang pinili ni Mary. Meron akong kanta dyan So service pala, ang service sabi niya, hindi masama. Pero wag ka lang nakafocus dyan kasi may mas mataas pa dyan. Sabi ko, meron akong awitin Sige. dyan. Pero gusto kong tawagin si Jamie. Para kantahin. Kasi Sige. ito yung kayo rin may nakita kayo dyan, alam ko. Andyan yung tyranny of the urgent. Andyan yung priority. Pero ito yung nakuha ko. Aawitin ni Sister Jamie bago umuwi sa Bohol. Ayan, nandyan ba? Dito ka. Alam na alam mo to. So yung aking natutuhan dito sa likod, yan. Yun. Ang aking natutuhan dito ay be present in the presence of the Lord. Okay, ha? Be present in the presence of the Lord. In your presence, Lord, there is fullness of joy. Ayun. Nold. In your presence, Lord. Ayun, panlalaki ba? Sige. In your presence, Lord, there is fullness of joy. There is fullness of joy. In your presence, Lord, in your presence, Lord, there is fullness of joy. There is fullness of joy. In your presence, Lord, the heavens declare the glory of God that shall be revealed in all the earth. In your presence, Lord, there is fullness of joy. In your presence, Lord, the heavens declare the glory of
of God that shall be revealed in all the earth. In your presence, Lord, there is fullness of joy. In your presence, Lord. Amen. po. Bati ka naman sa Bisaya. Ayan, maayong buntag sa tanan. Kamusta mo diha? Gimingaw na ko ninyong tanan. Ayan. Ano so, sa Bisaya yung ano sa'yo? Ay, Korea unsa pala. imo, unsa imo. Ah. Unsa imo ha. Ayan Ah. po. Ano sa'yo? Oo. Sa imo, ha? Sabihin mo, ano yung ibig sabihin? Welcome to the family of God. Medyo mahirap po yung Mahirap ba welcome. yun? Ay, sa Tagalog na lang yung welcome. Mabuhay. Ganun din, Opo. Tagalog. Opo. Oh, sa Bisaya. Bisaya. Hindi ko po alam ang Mabuhi. welcome. Pero magaling na si Jamie Sige nga, kamustahin mo yung mga family mo nasa Bicol. Ay, Nasa Nasa Bohol. Bohol po. Ayan. Good morning. Ayan sa inyo Sa lahat. Bisaya. dyan. Mayong buntag sa imo diha. Sa akong bana, si JR, o sa akong mga anak, si Bench Trina and Nicole. Ayan. Si mother-in-law. Si Valeria po. Ayan. Hello. Valeria. Valeria kaya po. pala tinawag ko si Nicole Bale. Hello, mother. Si Sa Bale ang ugangan po yun. Ugangan ang ano po. ugangan. Mother-in-law. Ugangan. Oo. Ayan. Thank you, Sa mga Lord. comfy family, ayan. Sobrang saya ko. Amen. Nakabalik. And saka syempre, alis na po ako mamaya, mga 5 p.m. po ang flight ko. Actually, nandito lang po ako talaga po dahil syempre, inalaw ni Lord na makapasyal po ako ayan, sa wedding po and ginamit po ni Lord si Ninang Mila. So thank you Lord dahil nabigyan din ako ng opportunity na makapasyal dito. Hindi lang naman po sa wedding, hindi lang po yun doon. Pero added blessing po talaga na makabalik po ako, makakanta po ulit ako kay Lord. Kaya Amen. sobrang pagpapala po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Amen. Lord. Amen. Yan, na-miss din natin si Jamie. Oo. Kahapon nga nung nagpapakanta siya, nakatingin lang ako sa kanya, sa ngiti ako, sabi ko, ito talaga pagkakatawag nito eh. Doon ka talaga tinawag ni Lord. Kaya ang prayer ko, makabalik ka doon sa pagkatawag sa'yo ng Diyos. Amen yan. Oo. So, nakakatuwa po rito, mga kapatid, dun sa pagpili ni Mary, kasi alam nyo, itong pagpili niya, hindi ito basta idle conversation with the Lord lang. Hindi ito chit-chat lamang. Hindi ito yung chikahan lang sila ni Lord o kung ano-ano. Hindi. Itong pag-uusap, kayo po ba ay naka-experience na pag nakikipag-usap kayo kay Lord, sinasagot ka? Hanggang doon sa tuturuan ka na niya, tas ayaw mo nang tumayo, ayaw mo nang umalis doon, kasi nag-enjoy ka. Kung hindi nyo pa po inabot yung ganong enjoyment, hindi na po ako nagtataka kung bakit hindi natin binibigyan ng importansya yung ating devotion kay Lord. Kasi wala ka namang babalikan. Kasi pag may experience ka na sobrang natuwa ka at nagandahan ka, babalik-balikan mo yung experience na yun eh. Kasi gusto mong mangyari ulit yun. Gusto mong ulit-ulitin. Pero kung hindi mo pa na-experience yung ganong relasyon, ano nga ba, babalikan mo? Oo. Kaya, dito, ang pag-upo niya sa paanan ni Kristo ay, it is like saying that she is devoting herself to a means of grace that was more powerful than serving. Yun ang gusto rito. There is a thing that is powerful than serving. Yun yung listening, staying, listening, learning at the feet of Jesus. Alam niyo sa Acts 2:42-47, yung fellowship with the believers,
nung nag-preach doon si Peter, alam niyo po ba na 3,000 souls are added? Oo, ang nadagdag. Tapos, dinescribe pa niya itong church na ito as a dedicated church and devoted to the teachings of the apostles. So talagang Dedicated and devoted to the teachings of the apostles. Kaya dapat tayo bilang Kristiyano ay ma-mark ang ating Christian life with the devotion and dedication doon sa teaching of God. Kasi pag hindi ganyan ang ating buhay spiritual, ang pagpunta po natin sa church ay hindi magiging pleasant experience. Kung walang devotion, kung walang dedication sa teaching of God, hindi mo babalikan ng church every Sunday. Ito, kanina, pinag-uusapan namin ni Pastor, ayon sa survey, at pansinin nyo rin naman sa church natin, every Sunday, 25% of the attendees every Sunday in most of the churches is absent. 25%. Iba may sakit, 'di ba? Yung iba may mga importanteng lakad, iba-iba ang dahilan, pero 25% of the attendees sa bawat church every Sunday ay wala. Buti 25 lang, ano? 25%. So may 75 pa. Oo. Now, itong church na to, na kay Peter, alam niyo ba mga kapatid na sa sobrang dedication nila to the teachings of the apostles, hindi sila pwedeng wala every time na magtuturo yung mga apostles. Kailangan nandun ako. So, dapat tayo, pagka Sunday, kailangan nandun ako. More than, tama yon. Dapat ang atin, I love to be in the fellowship. Pero yung love natin, hindi siya ganun every Sunday. Ang commitment is that you just don't love being there, but you have to be there. Yun ang commitment. Hindi siya nakabase sa feelings. Kailangan unawa natin na tayo ang nangangailangan kay Kristo, kaya kailangan we have to be there pag Sunday. Pero sabi mo, mas maganda, no? I want to, I have to, but I love to. Ba? Amen? Kailangan. Love to. Oo. Yes. But paano na kung dumating yung you don't feel like going to the church? You don't love going to the church. Kailangan pumasok na yung I must be there. I should be there. Dahil ako ang nangangailangan kay Kristo, hindi siya ang nangangailangan sa atin. Kasi kahit wala tayo, mananatili siyang Diyos. Pero, di ba, without us, God is still God. But without God, we are nothing. So tayo yung nangangailangan, kaya dapat we need to be there. Kailangan nandoon tayo. And that is commitment, mga kapatid. Kasi yung mga tao who wants to grow in grace, ay yun yung mga tao na hindi lamang laging nandyan sa fellowship. Ito yung mga tao who are devoted in studying the Word of God. Maraming mga tao present naman, laging nandyan. Pero, hindi naman nila love makinig eh. Wala ba kayong napansin? Nandyan naman sila every Sunday. Pero tuwing nakaupo sila sa fellowship, nagse-cellphone, naglalaro, nagte-text, nagme-message, pero present sila. Pag sinabi mo, pwede bang ilagay natin yung cellphone natin sa mga bag natin? Hindi nila ilalagay, hahawakan pa rin nila. Kasi pag once na tumunog yan, titignan pa rin nila. Pero every Sunday nandyan. Meron din ako napansin, pwede bang minsan, alam nakikita ko lang to, minsan sa kumakain kayong pamilya, tapos pag nakita mo yung bata, kumakain kayo, naka-cellphone, o kaya merong imbitasyon, salo-salo, tapos meron doon na
hawak-hawak yung cellphone. Ano kaya yun? Parang, ano ba, pakiramdam mo yun? O kaya, merong nag-uusap, tas pero ang dami-dami niya, halimbawa, parang, di lalo na siguro sa church, sa tao-tao pa lamang, parang nakaka-offend na yon, di ba? Kaka-offend ba yon? Na yung mga anak mo, nagkakainan kayo, tapos siya hawak ng cellphone, tapos nag-sharing yung family, siya nakatungo lang doon, gano'n na gano'n. Okay ba sa inyo yon? Lalo na sa Panginoon Diyos, yung ibig kong sabihin. Di ba? Oo. Pero sabihin pa rin natin sa mga bata. Kaso, minsan hindi mo masabihan yung bata kasi ikaw din meron. Oo, tama. Yung mga magulang din meron eh. Oo. Kasi mahalaga to, may emergency kasi. Baka mamaya may tatawag, may gaganito. Ang pinaka-importante, di ba yung intimate na quality time yung family? Pwede ba yon? Pwede? O mas mahalaga pa rin sa iyo yung iba? Kanya-kanya na. Nasabi ko lang, what more yung sa ating creator ng universe? Ano? Parang ganun lang, masyado namang lagi kong nasasabi yun. Kasi parang ganun yung hindi namang exaggerated ba ang tawag doon? Parang ultimate siya yung nagsasalita no? Oo. Parang rin, naalala ko yung pwede ko magkwento? Ha? Ito yung nasabi ko na present in God's presence. Si Martha pulled in so many different direction. Hindi siya present, no? Oo. Tayo rin, ako rin, maski man tayong Kristiyano, pero tignan niyo yung ating ipaprioritize ang God's presence. Even doon sa mga you are pulled in so many different direction. Ang salita ng Diyos dyan ay ipinamalas na sa atin ni Jesus Christ nung nandito siya sa Mark 1:35. So, yun na muna yun, bago lahat. Dahil kasi busy ka, marami ka nang gagawin. Sa gabi pa lang, nilista mo na dahil organize ka kung anong gagawin mo. So, pag gising mo sa umaga, si Jesus Christ, nandun muna siya sa presence ni Lord. Siya lang mag-isa sa kanyang Father in a quiet place. So, yun yung itinuro bago niya harapin yung so many needs na kanyang mga needs na kailangan ng mga tao. So the same with us. Kaya to be present in the presence of the Lord. So magbigay lang ako sa inyo ng kung hindi nyo man nasubaybayan o panoodin nyo muli. Ganito ang pangyayari. Magtatay sila. So, kailan? Anong araw ito? Hanapin nyo na mula Lunes, pera lang Miyerkules hanggang Linggo kung saan nyo marireview, ha? So, ganito ang pangyayari. Yung bata, gusto niyang kunin culinary. Tapos, sabi niya, ayaw niya na ng culinary, nursing. Tapos, ayaw na rin, parang nag-iisip siya, gusto rin niya law. Sabi nung tatay, so pulled in so many direction yung bata kung anong gagawin niya. Ito totoong senior niya. So pulled in so many direction. Di ba yung mga tatay naman, minsan hindi na mamalayan, ang tawag ng mga anak, toxic daw. Manipulating, kung ano yung gusto ng tatay, yun ang masusunod, controlling, ganito, wala na silang laya. So, ang sabi naman ng mga bata, may toxic daw na tatay. Pero ito, kakaiba tong magtatay na to. Kaya, kung makikinig ka, listening intently, so ganito ang pangyayari. So, sabi ng tatay, anak, magpahinga ka muna kasi hindi mo nga alam kung ano ang gusto mong kunin. Ayun, sabi ng tatay. So, nagpahinga siya ng 1 taon at tumulong siya sa kabuhayan ng kanyang mga magulang, so on and so forth. Ito na nung mag-aaral na siya. So, culinary, nursing, or law.
Siyempre, yung law medyo magastos. Culinary, hindi masyado. Nursing, medyo malaki. Yung concern ng bata, nadala rin niya yung burden. Hindi naman yung pangyayari sa kanila ay naging contemplating factor nung bata sa murang edad na bakit nangyari sa kanila yung ganon. At panoodin nyo na lang kung anong sabi ng bata. Pero ang sabi ng nanay, anak, hindi mo dapat dinadala yan. So sila na lang ang ibig sabihin. Magpatuloy mo yung iyong pagiging teenager na nag-aaral na kung anong gusto mo. So ganito na, pulled in so many direction yung bata. Pinahinto. Tapos pagkaraan nung mga isang taon na, yung bata kasi nito laging umaasa gawain narinig daw niya yung pagtuturo ni Pastor JB. So alamin nyo na lang kung ano yung binigay na step, yung knowing God's will. Ginawa daw nung bata. So he was listening intently doon sa mensahero na dala-dala ng beautiful feet, na beautiful word of God para makarating. It was valued and honored by God yung happy feet o healthy, blessed feet. Narinig nung bata. Ginawa nung bata. Mismo, eksakto. Tapos nakikinig siya nung intently doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, doon sa nagtuturo. Humingi siya ng word of God. Ang binigay sa kanya yung may salitang justice, kaya law ang kinuha niya. Saan matatagpuan? Nakikinig siya. Kailangan daw yung book ng Bible, pati chapter, pati ganito. Kinausap niya ngayon si Lord. So, pulled in so many different direction. Binigyan siya ng Micah 6:8. Sabi nung bata, ano ba yung nasa Micah 6:8? Do justice, di ba? Ay, law pala, pinakukuha sa akin ni Lord. Ngayon, paano ngayon ang pag-aaral ng law? Nag-examine siya. May mga discount, ganito. Doon sa 100%, hindi siya nakaabot. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Dahil yun ang sabi ng Panginoon Diyos sa kanya. Sabi ng bata. Pagkatapos, nakapasa naman lahat siya. So yung 100% hindi na. Yung 15% okay na. Tapos nung mag-15%, 5% na lang daw. So pero tutuloy pa rin niya kasi may word of God siya. Then finally, doon sa kanyang pinag-aralan, 100% walang bayad. Kung nakinig ka doon, ikaw ang ma-amaze doon sa mga listening, doon sa how the Lord works in the lives of believers. Tsaka pati yung tatay. So, ngayon, kung hindi ka naman, kanya-kanya na yun. Kung Amen. ano man yun. So, ang araw nun, Sabado, ayoko na sana sabihin So mga kapatid, sa pag-share sa atin ni Pastor, we need to have our souls fed. Hindi pwedeng hindi So, ini-encourage ko po lahat tayo na bigyan natin ng time maging involved po tayo in learning the things of God. Kasi yun ang tinatawag ni Kristo na the better part. That's the better part. Learning about the things of God. Kaya nga, si Mary, para bang sinabi ni Mary in effect, naku, hayaan ko muna yung mga platong uhugasan. Kung 15 minutes lang naman yan. Hindi ko na muna iintindihin yung lilinisin ko, yung lalabhan ko, hindi ko muna iintindihin. Hindi ko sinabing maging tamad tayo. Pero, pwede mong i-forsake sandali yung mga bagay na yon para makinig lamang kay Kristo. Yun yung better part na sinasabi dito. Tignan ninyo, si Martha, ginawa rin naman yung mga bagay na yun. Pero anong ginawa sa kanya? Nainis siya. And while she is complaining, si Mary na pinili ang makinig is basking. Pag sinabi mong basking, In your presence, Lord, there is relaxing. fullness of joy. Oo. There is fullness of joy. So parang while- nasabi ko kay Minister Ernie kanina, yung kanyang attire ay parang relax with the Lord. Oo. So while Martha is complaining, Mary is relaxing.
Alam ko Relaxing nag-commune si in the Minister po- Ernie kanina pa madaling araw. Kaya pagka nag-commune ka kasi, pagbaba mo dito, hindi ka aburrido. Hindi, nasabi ko lang, yung be present in the presence of the Lord. Yun. O, tapusin ko na. Si Pastor, no, talagang ano ba yung sinasabi ko? Yun. Nagko-complain na tuloy ako kay Pastor eh. Nagmamarta na tuloy ako eh. Ang sabi ko, while Mary, kasi tignan mo, ginawa niya yung dapat gawin. Pero anong ginawa sa kanya nun? Nagdulot sa kanya ng pagko-complain. Meron So, ba nun? hindi nga, ayun na naman. Hindi kasi minsan sa dami nung ginagawa mo, ba't ako naman? Eh sila naman, walang ginagawa. Ako naman ng ako. Meron ba ganon? Ayun na yun si Marta pa. Kamo. Okay. Ang dami natin dito. Ba't ako na lang lagi napipili? Kaya ka napili kasi trustworthy ka. Job well done means more job to do. O, tuloy na tayo. Ayun. Hindi ako makarelax. So habang nagko-complain si Martha, nagre-relax naman si Mary sa presence of God, mga kapatid. So, tandaan natin, ang Diyos, iniligtas tayo so that we may be changed. Nababago ang kaisipan natin kapag ka tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Kapag ka tayo nakaupo lagi at the feet of Jesus, na-change pati yung kaisipan natin. And until we get the mind of Christ, we will never live like Christ. Kaya ganun ka-importante yung sitting at the feet of Jesus. Until your mind is changed, you will never live like Christ. So kailangan increase natin yung study natin of the things of God. Kasi kung puro serve lang tayo, gawa ng gawa, wala naman yung pakikinig mo kay Kristo, ang mangyayari, darating ang araw, magko-complain ka. Kasi napapagod ka sa ginagawa mo, samantalang yung iba nakaupo lang. Aral ka ng aral. Hindi, yun nga yung best part. At ang pinakamaganda doon, Mary has chosen the best part and it will not be taken away from her. So, yun lamang ang bagay na hindi pwedeng nakawin sa atin. Kaya yun ang pagtuunan po natin ng pansin. Yung mga bagay that will not be taken away from us. Kaya hindi masamang mag-serve, mga kapatid. Pero piliin natin yung better part, the higher part, yun yung sitting at the feet of Jesus. Kaya wag niyo pong i-forsake yung personal devotion po natin at the expense of yung service. Intimacy muna. Intimacy muna. Para yung service natin, lumabas siya out of gratitude kay Lord. Out of love for God. Ayun. Out of joy Mark. in serving the Lord. Kaya nga, kapag ka nauna yung intimacy before serving, it doesn't matter kahit ang liit-liit ng part mo in the body of Christ, ginagawa mo pa rin siya ng may kagalakan kasi nauna yung intimacy. Bibigyan ka ng wisdom, insight, and understanding. Oo, Wisdom, insight, and understanding kapag lagi ka nandun sa Mark 1:35. Oo. So do not make your service your identity. Kaya maraming nagsasabi sa atin, guard lang ako, cook lang ako, ganto lang ako, tagapunit lang ako ng sobre. Kaya ganun ang salita mo dahil ginawa mong identity mo yung service mo. Pero pagka may intimate nga, bibigyan ka na ng Oo, wisdom. papaunawa Dun sa'yo ng so Diyos. many, you are pulled. Di ba siyempre, alam mo, tatay ka, tapos Christian worker ka, nag-aaral yung anak mo, tapos susunduin mo, ganito, ganon. So, para bang inisip mo na, pag nasa gabi pa lang, paplantyahin mo minsan yung mga damit ng mga bata, ihahanda mo yung kanilang baon, meron ka pang
Parang katulad, halimbawa, nung greeters kahapon, meron yung isa anak niya, 5 ba yan? Tapos yung isa, 14, tapos yung isa, 25. So, iisipin mo yung pagdi-deal mo dun sa tatlo, hindi mo daw pwedeng i-deal dun sa isa. Tapos sabi naman nung isa, meron daw, una sa bata, control. Tapos sa pangalawa, coach. Sa pangatlo, consultant ka na lang. So habang makikinig ka dun, so binigay ni Lord sa kanila yun on how to handle the situation in their family life. Sa workplace pa. Paano na yun? So if you are present in God's presence, there will be wisdom, discernment, or understanding and insight on what you will do. Magkakaiba yung wisdom. Yung understanding is how you respond. Insight, you see through God's point of view. Amen. You see through. Naku, grabe. So mga kapatid, Amen. Amen. balance your service and devotion. Amen yan. Amen Thank you, yan. Lord. Hallelujah. Huwag niyo ipagpalit ang Sunday fellowship, ha? Huwag niyo ipagpalit ang mga gawain. gawain. Naku, amen oo. yan. Thank you, Lord. Yan. Yan. Glory Happy to God. birthday kay Sister Tess Sepulveda. Happy birthday, Tikya. Si Sister Jean Singguay. Sister Chris Milanyo ng ating Delano. Sister Eden Tungkab. Sister Princess Castro. Brother Gilbert Azanza. Brother Joris Vial. Happy birthday, Joris. Uy. Brother Zion Vivero. Si Vigoro. Z, no? Si Z pala yan. Birthday pala ni Z. Happy birthday po sa inyong lahat. Ayan, mga kapatid, happy birthday. At meron po tayong CSM Quarterly Fellowship, June 29, 2:30 p.m. Sunday yan. Sunday, tayo naman Saan ang yan? team. Dito po sa ating Comfy Worship Center. Ayan. So mga kapatid, muli, hinihingi po namin ang support ninyo sa mga youth, sa bawat area po. Kagaya ng ginawa nyo po nung nakaraang fellowship nila, napakaganda ng attendance natin. Support them, mga kapatid, para nandito rin po sila lahat. Thank you, Lord. Amen. For our repeat new song of the week, Di Mo Ako Iniwan, composed by Sister Zara Abanilla. Amen. God Thank bless you, you Lord. all. Panginoon, ako ba'y nilisan mo? Ako ngayon'y tumatangis, hiling ay awa sa iyo. Tila hindi ko naririnig ang tinig mo, at hindi ko nadarama ang saklolo mo. Sa gitna ng paghihirap, gusto ko nang bumitaw, ngunit pilit na
Sa gitna ng paghihirap, gusto ko nang bumitaw. Ngunit pilit na kumagapit, umaasang andyan ikaw. Ako ba'y hinayaan mo na, at ako'y nagkaganito? Ika'y nagtampo at di dininig pagsamo ko. Ngunit maling akala ko lang pala ang lahat ng ito. Sa katunayan, una pa lang ay yakap mo na ako. Panginoon, patawad sa kapangahasan ko. Kailan may di mo ako iniwan. Maling akala ko lang pala ang lahat ng ito. Sa katunayan, una pa man ay yakap mo na